I-discuss na muna natin tong recent na mga pangyayari sa West mga idol kung saan nakuha na po ng Phoenix Suns ang inaasam-asam nila na big man na si Nick Richards mula Charlotte Hornets. May kasama pa yung isang second round pick 2025 at ang makukuha naman ng Hornets pabalik ay sina forward Josh Okogie sabay tatlong second round picks. Hindi po masyadong household name itong si Richards mga idol, lalo na dito sa Pinas kasi sa Charlotte siya naglalaro na masasabi kong maliit ang interest ng mga Pinoy in general, except na lang syempre kay LaMelo Ball. At hindi rin naman starter si Richards dun. Pawang bench big man lang din siya sa mayorya ng kanyang karera. Pero sa mga hindi po nakakaalam, siya ay may height na 7 foot at bigat na 245 pounds. Very good na size din yan mga idol. At ngayong season ay nag-average po ng 8.9 points, 7.5 rebounds, 1.3 assists, and 1.2 blocks per game in 21 games para sa Hornets. Disenteng mga numero na nga rin po yan, gawa nung 21 minutes per game lang siyang naglalaro. Sinabi na rin po ni KD yung pinakamaiaambag talaga ni Richards para sa kanila mga idol. Rebounding talaga, tsaka finishing above the rim. Yung tipong lob threat na physical din kung maglaro. Sa Nurkic kasi physical lang siya, pero hindi naman siya gaanong athletic at mabagal ang paa. Kaya hindi rin siya pinapaboran ngayon sa rotation. Malaking tulong din po itong si Richards sa department na yon. Ngayong season kasi ay 25th lang po itong Phoenix kung team rebounding ang pag-uusapan. Kaya magiging importanteng parte talaga si Richards para maiangat yan. Tsaka hindi naman din niya kailangan yung bola sa kamay niya parate. Hindi rin siya gaanong post player na parang Nurkic, kaya tamang-tama lang ang pag-complement niya sa laro ng kanilang big three. Syempre sa kanila lagi yung bola. Worth it ba siya para kay Josh Okogie mga idol? Para sa akin ay oo naman. Naging expendable na kasi si Okogie para dito sa Phoenix eh. Naungusan na siya nung rookie na si Ryan Dunn, tapos may Royce O'Neal pa sila. At mukhang hindi na talaga nila kailangan ang serbisyo ni Okogie. Kaya goods na rin po ito na na-convert pa nila to sa isang serviceable na big man at mukhang kaya pa ngang maging starter nito na Richards para sa Phoenix. Medyo masakit yung tatlong second round picks mga idol at tila inuubos na nila yung banga nila para sa championship window ni na Booker pati KD. Kasi ang pinamigay nila ayon sa mga reports ay yung kanilang 2031 second rounder, pati 2026 and 2031 din na second rounders na galing Nuggets. Buti nga may kapalit pang isang second rounder, pero as you can see in the next 6 years mga idol, dalawa na lang ang natitira nilang draft picks, yung 2031 na first rounder nga nila, sabay yung nakuha nila galing Hornets na 2025 pick. Pero all things considered mga idol, masasabi ko na still to nakuha ng Phoenix dahil sa potential din na maging starter to sa kanilang team. Hindi man yan agad-agad, pero sa tingin ko eventually ay magsa-start yan. Umu-all in na talaga itong Phoenix para masalba ang kanilang season. Kayo ba mga idol? Let me know sa comments kung nakastill ba ang Phoenix dito. Sa ibang balita naman, in-announce na rin po ng LA Lakers ang signing ni Trey Jemison III sa isang two-way contract. Sa related move din po ay waive na po nila si fan favorite Quincy Olivari at free agent na siya ngayon. Medyo kamot ulo rin po yung move na ito mga idol, gawa nung okay naman ang nilalaro ni Olivari para sa South Bay. 18.1 points, 3.9 rebounds, and 4.3 assists per game siya doon. Sabay yung dalawa nilang two-way contract players pa ay mga big man din, sina Traore pati Christian Coloco. Kaya nakapagtataka rin po yung move na ito ng Lakers. Bakit hindi nilang big man din ang binitawan nila at piliing ikip na lang si Olivari, hindi ba? Pero yun nga, ngayong season po nung nasa Pelicans pa si Jemison ay nag-average lang siya ng 2.4 points, 2.8 rebounds, and 0.4 blocks per game. Limitado lang din kasi yung mga minuto niya, kaya ganyan din po kababa. 6'10 big man to na may 260 pounds sa bigat. Kaya ayun, medyo hefty na big siya. And sinabi rin po ni Coach JJ Redick sa interview patungkol dito kay Jemison na min-manage din nila yung mga araw ni Coloco, gawa nung nakaka-21 games na siya sa Lakers. Ang mga two-way contract players po kasi, sa mga hindi po nakakaalam, ay hindi po pwedeng lahat ng laro ay lalaroan niya sa mother team. Hanggang 50 games lang po sila. At kung palalaroin nila ng palalaroin sa Coloco ngayon pa lang, di baka hindi na to umabot sa dulo ng season. Kaya yung signing ni Jemison ay naging medyo importante rin in a way na dadami ang options nitong LA na big man. Kasi si Coloco nga ay kakaunting games na lang ang pwedeng laruin sa main Lakers team. Ayaw siguro nila na masagad din yung mga laro niya. Kaya expect nyo rin mga idol na hindi nyo makikita si Coloco sa mga susunod na laro nitong LA. Lalo pa at healthy naman si Jackson Hayes ngayon. I should say din mga idol na huwag kayo masyadong mag-expect dito kay Jemison na kesyo siya na ang babago sa Lakers, kasi hindi. Binitawan nga siya ng Pelicans at hindi rin po nang bababad ng center si Coach JJ Redick. Mga spot minutes lang tulad nung ginagawa ni Jackson Hayes. Baka i-expect nyo na siya ang magiging missing piece tapos madidisappoint din kayo. For all we know ay another player lang din to sa bench ng Lakers, hindi ba? Pero syempre think positive pa rin. Yun nga, another big body pa rin naman niya na pwedeng i-utilize ni coach kung trip man niya. Mukhang okay naman yung motor niya at hardworking din siya. Sabay hindi mo rin basta-basta matutulak yan dahil mabigat din talaga.
Kaya ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon mga idol? Ayos ba ang latest additions nitong Phoenix pati ng LA? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. And kahit hindi na Pasko, ongoing na po ang ating giveaway ngayong Pasko na Giannis Immortality 3. Hanapin nyo lang yung ating video sa YouTube na ito po yung thumbnail para sa mechanics. Ilalagay ko na lang din ang link sa description and comments. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.